So nagtapos ang TRICOM hearing ng hindi natin alam kung ano talaga yung tinalakay nila. Kasi hanggang huli, hanggang sa huling pagkakataon, hindi nila napapayag ang Facebook na gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. Mamaya ipakikita nitong report na to kung ano yung kanilang rekomendasyon na alam natin na maaabuso talaga. Na utak diktador talaga. So gusto nila kontrolin ng Facebook, pero yun nga ang pinopromote ng Facebook eh. Kaya nga sa Amerika tinanggal na nila yung mga fact checkers. Kasi pinopromote nila yung kritisismo, yung malayang pagpapahayag ng iyong saloobin, whether it's negative or positive, whether it's degrading sa isang politiko or not, basta yun ang opinion mo at pinaninindigan mo yun, and di wala tayong pag-uusapan doon. Karapatan mo yun. Parang karapatan mo yan sa paghinga. Parang karapatan mo yan sa karapatan mo yan para matulog. Basic na basic po ang freedom of expression. And natapos na lang itong hearing na ito nang walang nasosolve, walang napipinpoint at mukhang nagsayang lang talaga tayo ng pera. Ginamit lang nila to para mag-grandstanding. Ginamit lang nila ito para ipaliwanag, humingi ng paliwanag sa mga bagay-bagay na ayaw naman nilang tanggapin kapag hindi paborable sa kanila. O hindi ba? Katulad nito, yung usapin ng South China Sea. Oh, hindi ba pinapaliwanag nung isang resource person ado paglinawan yung patungkol doon sa arbitral ruling, pinigilan nila. Kesyo dubious daw yung kanyang pagkatao. Nak ng tokwa. Ba't pinatawag nyo pa? DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Yes. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi, mga kababayan, banateros worldwide, at syempre lahat ng mga miyembro ng kulto ni Boss Dada. Ito na naman po ang pinaka-paborito ninyong vlogger na fake news peddler pa. Ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan. Ang vlogger na walang silbi, walang aral, walang kwenta sa buhay. Another day, another uratan session again, mga bossing. Oh, another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada TV. At pagkukwentuhan na naman natin, pagchichismisan na naman natin ang lahat ng mga buwisit, switik, kawatan, demonyo, mga Judas, Barabas, Hestas, magnanakaw, mambubudol, sinungaling, mga hayop sa bayang Pilipinas. Oy, weekend na. Weekend na, mga bossing. Isang araw na lang. Maa-avail na natin yung napakagandang programa ng pinakamahal at pinakamatalinong presidente sa buong mundo. Ang 3-in-1+1. Ang 1+3. O, siguraduhin nyo lang na kayo ay 3. Hindi, kayo ay 4 sa pamilya. Kung 5 kayo sa pamilya, problema nyo na yan. Ayan na. Napakaganda ng programa na yan ng gobyerno. Kailangan i-avail ninyo. Minsan na nga lang sila gumawa ng mga bagay na lahat pwede mag-avail, hindi nyo pagagawin. Yung mga nasa Visayas, Mindanao, oo, lumuwas na po kayo sa Maynila. Ayan, sumakay po kayo ng eroplano, Roro, ng bus. Kasi pag nag-bus kayo mula Davao, mga 3 araw yan. O, sumakay na kayo mga Biyernes o kaya Huwebes pa lang. Tapos pagdating nyo dito sa Maynila, mag-hotel kayo. May 1 araw pa kasi kayo eh. O kasi kung halimbawa umalis kayo ng mga Huwebes, Biyernes, Sabado, o Sabado kayo darating dito ng Maynila.
Pagdating nyo ng Sabado, syempre, bukas pa, kinaumagahan pa yung pwede kayo sumakay dun sa punyemas na proyekto ni Bongbong. Ayan, mag-hotel muna kayo. Syempre, 4 kayo. So, 4 kayo, hindi naman kayo kasya sa isang kwarto, bawal yun. At least 2 kwarto ng hotel yung kukunin nyo. 2 kwarto ng hotel, 4 na airfare. O kaya 4 na bus ticket mula Mindanao papunta ng Maynila. Tapos bibili kayo ng ticket. Isang ticket lang ang bibili nyo diyan sa MRT mula Monumento papunta sa Baclaran. Utangin ng proyekto yan. Napakahusay talaga. Kasi excited na excited kayo dapat ha. Kasi maglilinggo na. Ito yung linggo lang yan available. Tuwing linggo lang kung kailan dapat nagpapahinga tayo. Maulan pa naman. Anak ng tinapay ito si Bongbong talaga. Gusto pa lumabas tayo ng bahay. Pasensyaan nyo na yung nakaraang vlog ko. Yung nakaraang vlog ko, naka-shades ako. Kasi pinagawa ko tong aking salamin, pinagawa kong transition. Para kapag mainit ang araw, medyo siya, labo-labo siya. Para hindi masyado masakit sa mata. Hindi ba? Kaya ayan. Ano na kayo ha? Sa susunod, yung mga hindi abot, mga taga-Luzon, makakaabot pa. Umalis na po kayo ngayon, makakarating po kayo rito. Sakto yan, linggo, umaga pa lang, sumakay na kayo ng tren, MRT, isa lang ang babayaran yung ticket, 4 nang makakasakay. Isang ticket plus 3 amuyong. Ayan, mula Monumento hanggang Baclaran. Bumalik kayo muna Baclaran to Monumento. Tapos lumipat kayo ng LRT2. Ganun din kasi sa LRT2, LRT3. So 3 tren yan. Ikutin nyo. Parang yan, parang rides lang yan sa Enchanted Kingdom. Kasi tinan mo, makakarating ka mula Monumento hanggang Baclaran. Tapos yung isa naman mula Recto hanggang Masinag. Tapos yung isa LRT naman mula Baclaran hanggang Caloocan. Hindi ba? Ayaw nyo yan, nasulit nyo. At least nakagala yung mga pamilya ninyo sa mga lugar kung saan hindi naman talaga pinupuntahan. Utangin na yan. Walang hayo, walang kwenta talaga mag-isip ang hinayupak na yan. Siguro ang utak ni Bongbong parang parang luya. Tuyot na tuyot. Syempre. Pero kung ayaw nyo naman, okay din naman mag-spend time with your family. Spend time with your family. Yun naman kasi daw talaga ang kanyang motibo. Yung magka-bonding ang pamilya. Pero mas may maganda akong idea. If you want to really bond with your family, ayan, pinakamaganda, punta kayo, simba kayo. Simba. Umagang-umaga, simulan nyo na agad sa simba. Syempre kailangan natin magpasalamat sa Panginoon sa isang buong linggo na buhay tayo, sa isang buong linggo na nakakakain tayo, sa isang buong linggo na tayo ay merong biyayang natatanggap mula sa langit. Kasi sa totoo lang, if you look at yung bayan natin, mas marami pa pong Pilipino na mas malaki ang problema sa atin. Marami po tayong mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, nakikita ninyo yung mga kababayan natin nakatira sa ilalim ng imbornal, nakatira sa ilalim ng tulay. So, alam mo, bilib na bilib din ako sa mga kababayan natin dyan sa ilalim ng tulay. Kasi imagine yung isang pamilya na mayroong isang anak, parehas pa may trabaho yung nanay at tatay, hirap pa din sa buhay eh. Hirap pa rin itaguyod yung pamilya, nakakaraos pero walang extra.
Pero bilib ako doon sa mga kababayan natin diyan sa diyan sa ilalim ng tulay. Maniwala kayo, ang dadaming anak tapos walang OB-OB-GYN yan. Walang OB-GYN, walang vitamina. Oo, walang tingin-tingin, newborn screening, walang mga ganyang-ganyang teknolohiyang ginagamit. Oo, basta labing-labing lang ng labing-labing. Tapos padami lang sila ng padami. Hindi sila namumroblema sa future nila. Hindi sila namumroblema sa pampaaral nila. Basta walang family planning. Wala tayong ulam. Sige na, initin mo na yan. Hindi ba? Nakakabili. Pero talagang tayo dito, kahit isa, dalawang anak pa lang. Yung iba nga, alam mo, marami akong mga nakakausap, lalo na yung mga kaibigan ko, kakilala ko sa ibang bansa, mga newlyweds. If you ask them, when are you planning to have a baby? Alam mo ba na siguro sa couple na nakakausap ko, at least 7 out of 10 yung ayaw mag-anak. Hindi ko alam kung bakit. 7 out of 10 yung ayaw mag-anak. Tapos ang sagot nila sa'yo is they want to be practical. So parang ngayon yung pag-aanak is option na lang. Kung gusto mo maging practical, wag ka na mag-anak kasi nga masyadong magastos mag-anak. Magpapaaral ka, mag-aalaga ka. Siyempre, considering ngayon, hirap magharap din ng mga mapagkakatiwalaan ng mga yaya kung parehas kayo may trabaho. Marami namang mga babae ngayon na siyempre nga naman, nag-aaral ako maigi nung ako'y bata. Tapos ititenga mo ko sa bahay. Siyempre, may career din ako. So, ayaw na rin nung iba na maging housewife lang. Yung iba naman, talagang mas ideal sa kanila na hindi na mag-anak kasi nga gusto nilang ma-enjoy yung buhay. Kasi nga naman, syempre, kung meron kang anak, di ba? Kung meron kang anak, hindi ka na makakagala-gala. Hindi ka na makakita mo si Banat Bay, walang anak. Hindi ba? Anytime gusto niya magmotor, katulad kagabi. Nangungulit sa akin, nagpapatato ako madaling araw, gusto magmotor. Ayan, so kahit anong oras, pwede siyang magmotor. So yun ang kagandahan nang wala kang masyadong responsibilidad. Sa mag-asawa naman, mas importante raw, sa mga nakakausap ko mas importante raw sa kanila yung yung memories na experiences that they will build together. Na kung magkakaroon nga naman sila ng anak, it will prohibit them to explore. Kasi kung halimbawa late na rin kayo nag-asawa, nagtino kayo sa buhay, mga 40 anyos na kayo. Imagine mo nga naman, 60 years old ka na, 65 ka na, nagpapaaral ka pa. Hindi ba? So yung iba, sabi nga nila, kasi we want to travel, we want to experience a lot of things. Kung magkakaroon ka na kasi ng anak, it's a responsibility na talagang itatali ka niya. So marami ka ng mga bagay na hindi na pwedeng gawin kapag nag-anak ka pa. Pero on the other hand, ito gusto ko lang mag-comment kayo dyan sa baba kung anong inyong opinion. On the other hand, ako naman, naiisip ko naman, maganda yan sa maaga. Sa medyo mabata pa. Pero hindi ba pagka tumatanda ka na, syempre dalawa lang kayong magkasama habang tumatanda kayo, lumiliit yung circle of friends ninyo. Katulad ako, sa GC namin mga high school. Nung una, ang usapan, anak-anak lang sa kasal-kasal. Kakasal si ganito, kakasal si ganyan. After a while, biglang binyagan na. Binyag, ninong ka sa ganito, ninong ka sa ganyan. Katagalan yan. May mga, pare, punta na tayo sa lamay ni ganito. Sa lamay ni ganyan, namatay si ganito, namatay si ganyan. So, habang lumatanda ka, paliit ng paliit yung circle of friends mo. Yung bilog mo, paliit ng paliit. So, syempre, ayan na. Nagkakasakit ka na. Tapos, syempre, dadalawa kayo. Biglang may mawawalang isa. Pag nawala yung isa, so sino na ngayon na mag-aalaga sa'yo? Pero, sabi nga nila, mas madaming anak, mas maganda kasi nga maraming mag-aalaga sa'yo.
Kaya lang, mayroon din namang mga pamilya na ang dami-dami nga nila pero itinaguyod sila ng mga magulang nila. Lahat ng mga bagay ibinigay sa kanila. Kumbaga, kinalimutan ng sarili para may taguyod yung ilang magkakapatid. Pero pagdating sa dulo, pinagpapasapasahan naman yung mga magulang na may sakit. Sabi naman nung iba, masaya yan. Masaya yan kapag madami kang anak kasi pag namatay ka, madaming mag-aaway-away sa mamanahin nila. Paano kung kung wala silang mamanahin? O di ganun pa din, madami mag-aaway-away sa gastusin. Kung sinong gagastos sa ganito, sa ganyan, sa ganito, sa ganyan. O madami mag-aaway-away. Tapos pag namatay ka, o di maraming magbabantay sa iyo sa sa lamay mo. Iba-iba din ng preference talaga ang mga Pilipino. But if you're looking at it, some people are thinking, kasi sabi nga naman, katulad ng sinasabi ko, maikli lang ang buhay. Oo, wag mo masyadong tingnan yung future, ang tingnan mo yung ngayon, sabi nga nila di ba? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called present. Di ba? Kasi regalo daw yung ngayon. So better enjoy yung kung ano yung meron ka ngayon. Yung bukas, ipagpasa Diyos mo na yan. Ibibigay niya sa iyo yung nararapat sa iyo. So may mga ganun mag-isip. Meron din naman talagang hardcore na talagang pinagpaplanuhan yung future. Katulad ng mga magnanakaw ng mga congressman. Diba? Pinagpaplanuhan nila masyado yung future nila, ng mga kabit nila, mga anak nila, at mga anak nila sa labas, pati apo damay na. So, yun ang natin ngayon. Madami akong nakakausap, maayaw nila. Yung iba naman talagang gusto man nila yung madami silang anak. Yung iba naman ayaw nila, yung iba naman sakto lang, isa lang, dalawa lang, okay na. Di ba? Ayan ang aral ngayong araw na ito. Ano ba ang pag-uusapan nating malupit? Naku po, syempre nagtapos na mga bossing yung ayan, wait lang. Nagtapos na po yung House Tricom. Nagtapos na yung House Tricom mga bossing. At nagtapos na rin yung investigasyon kay VP Sara Duterte dyan sa good government. Kasi nga, hindi po continuing body ang Congress. Ang Congress po ay every 3 years natatapos yan. So, lahat ng mga hearings after after mag-adjourn ng Kongreso, kailangan magsarado yan. So pag tungtong ng panibagong Kongreso, ayan, magtatalaga ng mga committee chairmans, yung Speaker of the House, tapos dyan ulit sisimulan kung ano man yung mga investigasyon na gusto nilang investigahan in the future. Pero hindi sila katulad ng Senate. Hindi sila katulad ng Senate, mga bossing, na tuloy-tuloy. Kasi nga, ang Senate, pag nagsara, may naiiwan na 12. Hati sila So, ano yun? Tuloy-tuloy, halimbawa, yung hearing ni Amy Marcos. Yung hearing ni Amy Marcos, kung hindi man siya nanalo, pwedeng magtuloy yan sa 20th Congress. Yung hearing ni Senator Bato de la Rosa, kung hindi siya manalo, pwede magtuloy yan sa 20th Congress. Kung manalo man siya, pwede pa rin niyang ituloy yan sa 20th Congress. Yun ang usapan dyan. Pero sa Congress, hindi. Kaya nga, itong Tricom meeting na to, mga bossing, nagsimula to, I think, a couple of months back, mga 2-3 months ago, o 4. So, nung nagsimula ito, mga boss, nagpatawag ng mga resource person
At talagang alam natin na gagamitin nila itong kanilang legislative powers, yung kanilang immunity, yung kanilang karapatan or kapangyarihan na magpatawag ng mga tao sa Kongreso sa ayaw mo at sa gusto. Pwede nilang gamitin, pwede nilang abusuhin yan. So ngayon, ako, ang tingin ko talaga dito sa TRICOM na ito, nung una is abhorring freedom of expression talaga ito. Kasi nga, umpisa pa lang na ano na kagad. Kumbaga parang nakikita mo na kagad na binuo nila itong committee na ito at hearing na ito ng tatlong komite para makagante sa mga content creators, vloggers na nag-express lang ng kanilang nararamdaman. So, unang-una dito, binanggit ni Barbers na Pogo vloggers, narco vloggers, o tingnan mo. Tingnan ninyo. This is supposed to be a hearing about mga vloggers na binopondohan ng drug lords. Pinopondohan ng Chinese Pogo. Pero kita mo natapos itong TRICOM na ito. Wala silang napatunayan ni isa na funded ng China at ng mga drug lords yung mga vloggers na ipinatawag nila. Let's say for example, hindi naman nila sinasabi na itong mga vlogger na ito ay sila yung itinuturo na mga pinopondohan ng mga drug lord. Pero kita mo wala sila ni isa na na-pinpoint dito sa hearing na ito na itong particular na grupo na ito, vlogger na ito, ay protektado at pinopondohan ng mga durugista. Wala namang ganun. Diba? And until now, mga bossing, lagi nilang sinasabi dito yung fake news peddler, pero wala pa rin silang clear definition kung ano ang fake news. Kasi kung ang fake news is yung sinabi mo na negative about me and dininay ko, then fake news ka na? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan talaga definite yung yung ibig sabihin ng fake news at sino ang magsasabi whether itong isang balita na ito ay peke o hindi. Sino ang may moral ascendancy? Sino ang mayroong pinaka-righteous na background ang magsasabi na itong balitang ito peke, itong balita na to tama? So natapos itong hearing na itong kanilang inquiry nang wala silang napatunayan. Meron silang mga nagawa dito, pinaiyak nila yung mga vlogger, hinaras nila yung mga vlogger. Pagka na medyo dumadating sa punto na nagkakasagutan na, pagka medyo nababara na yung at napapahiya na yung congressman, tinatakot na iko-contempt, na i-acknowledge ka muna bago ka magsalita. Kailangan ganito, kailangan ganito. Bigla nilang i-impose yung rules nila. Yung rules nila na nag-a-apply sa mga resource person lang, pero sa kanila, malaya nilang yun na nilalabag. So nagtapos ang TRICOM hearing ng hindi natin alam kung ano talaga yung tinalakay nila. Kasi hanggang sa huling pagkakataon, hindi nila napapayag ang Facebook na gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. Mamaya ipakikita nitong report na to kung ano yung kanilang rekomendasyon na alam natin na maaabuso talaga. Na utak diktador talaga. So gusto nila kontrolin ng Facebook, pero yun nga ang pinopromote ng Facebook Kaya nga sa Amerika tinanggal na nila yung mga fact checkers. Kasi pinopromote nila yung kritisismo, yung malayang pagpapahayag ng iyong saloobin, whether it's negative or positive, whether it's degrading sa isang politiko or not, basta
yun ang opinion mo at pinaninindigan mo yun, and di wala tayong pag-uusapan doon. Karapatan mo yun. Parang karapatan mo yan sa paghinga. Parang karapatan mo yan sa karapatan mo yan para matulog. Basic na basic po ang freedom of expression. And natapos na lang itong hearing na ito nang walang nasosolve, walang napipinpoint at mukhang nagsayang lang talaga tayo ng pera. Ginamit lang nila to para mag-grandstanding. Ginamit lang nila ito para ipaliwanag, humingi ng paliwanag sa mga bagay-bagay na ayaw naman nilang tanggapin kapag hindi paborable sa kanila. O hindi ba? Katulad nito, yung usapin ng South China Sea. O hindi ba? Pinapaliwanag nung isang resource person, paglinawan, yung patungkol doon sa arbitral ruling, pinigilan nila. Kesyo dubious daw yung kanyang pagkatao. Nak ng tokwa. Ba't pinatawag nyo pa? Diba? Ang dami ring na-contempt. Na-contempt din dito yung si Grijaldo na, Diyos mio, 6 na buwan. Isang pulis uniformado, de kalibre, merong mataas na ranggo, pinangalagaan yung kanyang reputasyon sa mahabang panahon. Etong mga hinayupak na mga congressman, pinakulong 6 na buwan. 6 na buwan mga bossing. Imagine, sabi ko nga magkulong ka or magpakawala ka ng 10 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. So 6 months na nakakulong. Oo, pero makakalaya na yan sa Lunes gawa ng nag-adjourn at mag-a-adjourn na nga ang 19th Congress at papunta na tayo sa 20th Congress. So lahat ng mga political prisoner, lahat ng mga kinontempt ng mga komite ng 19th Congress, automatic makakalabas na po yan. So yun ang kagandahan, natapos na din ang kalbaryo. Pero syempre, hindi dito nagtatapos ang lahat, mga bossing, dahil alam naman natin na ipinupush pa din nila si Romualdez na maging Speaker of the House. Kapag naging Speaker of the House yan si Romualdez pa rin, di parehas pa din. Parehas pa din na ipapatawag niya sa Kongreso yung mga tao na bumabati ko sa kanya. Pero, kagandahan nito, yung isang traidor dyan sa Cebu, yung isang traidor na kongresista, yung asawa nung Department of Tourism secretary natin, na traidor na mga Frasco, mga close pa naman yan sa mga Duterte noon, pumirma sa impeachment ni VP Sara ngayon, mukhang nagtanda na, mukhang nagtanda na si Gago, dahil yung biyenan niya na mukhang mangkukulam hindi na nanalo bilang gobernador at marami ding mga natalo na mga politiko diyan sa Cebu na nagtraidor kay Pangulong Duterte. So hindi daw siya pumirma sa suporta kay Martin Romualdez. Hindi natin alam, kaya hindi siguro siya pumirma dahil hindi siguro na ibigay yung ipinangako, hindi ba? Pero dyan mo makikita na ang liderato ni Martin Romualdez ay palubog na ng palubog. Kumbaga para ng submarine, doon na siya sa ilalim na umaandar. Below sea level na. Sabi ko nga sa inyo, yung kanyang pinsan na si Bongbong Marcos ay lame duck na. As in, laos na, hindi pa nga sumisikat, laos na. Alam mo ba, nitong mga nakaraan, sabi ko nga sa inyo, si Claire Castro, panay pa ang press con, pero nakita nyo wala nang pumapansin sa kanila. Ako na lang. Ako na lang ang papansin sa kanila. Pero napansin nyo, hindi na sila masyadong binibigyan ng kumbaga airtime ng mga media. Kasi nga, wala nang interesado na tao sa mga sasabihin pa nila. Si Bongbong Marcos, wala nang interesadong tao sa kanya.
Oo, wala nang interesadong tao sa kanya. Sabi nga nila si Bongbong Marcos is a ticking time bomb. Sabi, di ba, may sinabi pa ni Isidre na natatakot siya, nababahala siya dahil baka saktan daw ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos. Sabi ko hindi. Oo, si Pangulong Marcos kung meron man sumasakit sa kanya, sarili niya. Oo, yung mga kabobohan niya, kabulastugan niya at yung mga mali niyang desisyon, pagsunod niya sa mga komunista at mga bobo niyang mga advisor, katulad ni Larry Gadon, yan ang nakakasakit sa kanyang rating, sa kanyang popularity. Kaya ngayon, ito si Bongbong Marcos, palubog na talaga ng palubog, palaos na ng palaos, at hindi na lang natin mamamalayan, bigla na lang darating yung 2028, lalabas na ng Malacanang yan. O kaya nga kami, ang lagi naming paalala sa inyo, siguro sana si Bongbong Marcos na yung huli na mananalo bilang presidente, kung pwede nga hanggang vice president, hanggang senador. Wala nang Marcos na manalo. So ito. So ayan na, nakikita nyo na yung bitak-bitak na suporta ng mga Pilipino, ng mga congressman, John K. Romualdez. Wala kasi talagang nakukuha sa pilit. No? Kung nasanay kayo na wala kayong kompetisyon, pag kayo ay tumatakbo sa posisyon, ibahin po ninyo sa panahon ngayon. Kasi po, ang tao naghahanap ng mga leader na talagang makakatulong sa bayan natin Pilipinas. Anong sinusolusyonan natin ngayon? Mantakin mo? Sinusolusyonan natin ngayon, baha pa din, pagnanakaw pa rin. Samantalang sa ibang bansa, sa mga karatig bansa natin, iba na pinoproblema nila, teknolohiya na. Oo, hindi na nga nila alam kung saan may ilalagay yung kanilang yung kanilang yaman. Samantalang tayo, nagnanakawan pa rin tayo ng yaman, hindi ba? O kaya mga Pilipino pagod na sa mga politikong mga kumag. Sana lang talaga matanggal na ito si George Garcia diyan sa Comelec para magkaroon na tayo ng totoong demokrasya. That being said, pakinggan natin itong summary nitong TRICOM at tingnan natin kung ano yung kanilang mga napag-usapang kabalbalan. Sa ilang hearings na nagpatawag itong mga to at gumastos ng pera ng taong bayan, tingnan natin kung ano ang kanilang naging solusyon. Nagtapos na po ang mga hearing ng tinaguriang House TRICOM, ang pinagsamang komite ng Public Order, Public Information at Information and Communications Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office ng gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng Ganyang kabobo yung bobo na amo ni Claire Castro. Putang ina, hindi nga sumikat na newscaster yan Tapos ngayon magbibigay ng mga ganitong suggestion. Ang gobyerno daw ang magsiset ng standards tungkol sa fake news. So, ang gobyerno ang magsasabi kung fake news o hindi. Kaya naman pala si Claire Castro panay ang salita ng fake news lang gusto pala nilang mangyari, sila lang ang tama. Pukin ang ina niyan. Saan ka makakita ng gobyerno nagsisilbi dapat sa tao na sila lagi ang tama? So, ibig sabihin, kung ako, sasabihin ko, ayoko sa trabaho mo, mahina ka nila lang. Tapos, dahil gobyerno kayo at kayo ang magsiset ng standard tungkol sa fake news, so lahat ng sasabihin ko na against sa inyo, fake news na yun, automatic? Gunggong, di ba? Ganyan mag-isip itong mga putang ina nito, mga diktador talaga. O isang ka makakita ng ganyan. Diyos ka ba? Kaya nga meron tayong batas na sinusunod. Kung halimbawa meron ako sinabi sa'yo na hindi totoo. Ang unang-una mong gagawin, i-deny mo and you will show proof na yung sinasabi ko is hindi totoo. And then, ang legal remedy is magsampa ka ng kaso.
Magsasampa ka ng kaso gamit yung mga materialis mo na sinabi ko at kabangga noong pruweba mo na mali yung sinasabi ko at huwes ang magsasabi kung sinong mananalo sa ating dalawa. Ganun ang sistema. Putang ina niyan, parang tinanggalan nyo na ng trabaho yung mga huwes. Parang sinabi nyo na yung libel, slander at saka mga kung ano-ano pang yung ano ba yun, yung isang pinasisikat nila ngayon, yung unlawful utterances. Tatanggalin na rin natin yun. Bakit? Kasi kayo na ang magsasabi kung sino ang tama at saka kung sino ang mali. Hindi na natin kailangan ng korte, hindi na natin kailangan ng huwes para mag-desisyon whether itong dalawang tong naglalaban sa kaso ng kasinungalingan ay isa sa kanila ang tama. Oo, di ba? Kung ganito na ang mangyayari, kayo na magsiset ng standard, wala na, hindi na natin kailangan ng korte. Kailangan na lang natin yung gobyerno. At ang gobyerno, dahil sila magsiset ng standard na magsasabi ng fake news, pwede ka na rin ipakulong ng gobyerno. Sasabihin niya, fake news ka, ikulong yan, nagkakalat ng fake news. Hindi ba, diktador? Gago rin to Gago rin tong J. Ruiz na ito Walang kokote rin Social media platforms para labanan ang fake news. Ito pa, ang PCO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Sila na ang magsiset ng standard. Sila pa ang mag-a-assign ng mga fact-checkers. Hindi ba naman mga diktador ang mga putang ina, di ba? So sila ang maglalagay dyan ng tao kung sino yung magsasabi na fake news to at hindi. Ang tanong, gaano ka-reputable itong taong ito? Halimbawa, ako doktor. Tapos nag-content ako tungkol sa ganito para maiwasan ng diabetes, bla 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 bla. Papasok ngayon itong mga taga-gobyerno at sasabihin na hindi totoo yang sinasabi ni Doc. Kaya fake news yan. Tatanungin mo, sino ba nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Doc? Doktor ba? Hindi. Basta itinalaga lang ng gobyerno. Itinalaga lang siya ng gobyerno para mag-fact check. Paano niya finact check yung content? Wala ka ng paki dun. Basta legit na fact checker yan. Once na sumumpa yan sa amin, legit na yan. Wala ka nang magagawa. Basta sinabi niya na fake news ka, fake news ka. Diktador, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang utak ni Bongbong. Ang utak ni Bongbong, utak diktador talaga. Ba't mo na naman sinasabi na naman si Bongbong? Hindi naman si Bongbong yan. Mga tanga. Sino bang alter ego ng presidente sa PCO? Si J. Ruiz, sekretary niya yan So kung anong sabihin ni J. Ruiz, yun ang posisyon ng gobyerno. Kaya ka nga alter ego Kung ano yung sasabihin mo, yun na yung sinasabi ng gobyerno. So ito, alam nga naman si J. Ruiz ang desisyon para sa sarili niya. Ano lang siya, spokesperson lang siya ng presidente. Siyempre, itong mga suggestion na to, galing to sa presidente. Kita mo kung gaano ka diktador. Alam nyo kung bakit? Na it runs in the blood. Diktador ang tatay Di natural, magiging diktador din yung anak. Ano pa? Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking. At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga Ito ang matindi. Social media platforms required to secure franchise. Utangin lang yan. So para na silang radyo, telebisyon na kumbaga may utang na loob sa gobyerno. Ganun ang gusto nila mangyari kasi when you request for a franchise, yan, parang it's not
a it's not a privilege. Oh, ano yan hindi pala siya entitlement but a privilege. Kumbaga, utang na loob mo sa Kongreso kung bakit ka nag-ooperate ngayon. First off, ang social media kasi, it's an application, it's a platform na walang restrictions talaga. I mean, limited yung restrictions niya to violence, yung mga dugo, yung mga kalibugan, kademonyohan, limited yun doon. Pero hindi katulad diyan ng hindi yan katulad ng media na naghahatid ng balita. May mga balita diyan. Pero yung mga balita diyan nanggagaling din sa mainstream media. At karamihan noong mga content creators na nagkalat ang kanilang mga video sa social media, nanggaling din naman yung kanilang source sa mga media. Kasi kung ano yung umiikot na balita, yun din naman yung nire-reactionan at kino-content ng mga content creator. Hindi ba kita mo ang media? Meron silang franchise. Anong ginawa ng Congress sa SMNI? Tinanggal yung prangkisa dahil ang SMNI kini-question ang Kongreso. Hinahanapan ng Kongreso ng resibo ng kanilang spendings. Open the book, 'di ba? Sinabihan ni Duterte na pinakabulok na institusyon sa Pilipinas. Hindi ba? Ngayon, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. After nun, anong ginawa ng mga media? Naging sunod-sunuran na yung mga media. So kung ano yung ibabalita, kung ang balita ay makakasama kay Martin Romualdez, hindi lalabas. Pero kung ang balita ay makakasama kay BP Sara, ilalabas lahat. Sabi ko nga, meron ngang kaso si Martin Romualdez dyan sa Okada. Diba? Meron siyang kaso sa Okada, maraming mga expose, maraming mga ebidensya. Pero hindi binabalita yan ng media kasi nga hawak sa liig ang media ng mga congressman dahil nga yung kanilang prangkisa ay utang na loob nila sa mga congressman. Nagkataon ang SMNI hindi takot. Nagkataon ang SMNI ay hindi magpapasupil, hindi yan magpapakontrol. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, walang kinatatakutan yan Kahit ikamatay niya, basta nasa tama, wala siyang pakialam. Even yung mga members nila, basta nasa tama sila, hindi sila mag-aatubili na ipagtanggol yung mga sarili nila. Kahit naka-freeze yung assets, kahit walang prangkisa, kita nyo ang SMNI, tuloy-tuloy pa rin na naghahatid ng balita. Natakot ba? Nagbago ba? Lumamya ba? Hindi. Mas lalo pa nga tumindi. Nandiyan pa Banateros. Kasi nga, SMNI has nothing to lose. Kasi nga, ang paghahatid ng balita ay serbisyo publiko. So regardless kung tanggalan kanila ng prangkisa, you can still serve the people by giving the people the right news. Kahit na mo yan. Kahit wala tayo sa free TV. Kahit Facebook, YouTube lang tayo mayat maya nga ginugurgur yung mga accounts ng YouTube and Facebook na affiliated sa SMNI. Nagrereklamo ba ang SMNI? Hindi. Patuloy lang sila, tuloy-tuloy, dire-diretso lang sila nagsiservisyo publiko. Yan ang aral ni Pastor. Ano masasabi ni Ed Lingao dito sa mga proposal nung tatanga-tangang si Jay Ruiz at saka ng amo niyang kulang-kulang? Social media platforms dapat daw kumuha muna ng prangkisa mula po sa Kongreso bago mag-operate sa Pilipinas. Bakit po maaaring problemado ang ilan sa mga panukalang ito? Ito po, iiwan at ipaubaya ba natin sa gobyerno ang responsibilidad at ang kapangyarihan na magsabi kung ano ang totoo at ano ang hindi totoo? Ano bang problema dyan? Ito na lang. Ang sabi po ng nakaraang administrasyon, hindi totoo ang EJK. Pero ang sabi ng kasalukuyang administrasyon, naging labis naman ang problema ng EJK at hindi na ito papayagan muli. Ganon din po sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, hindi natin sinuko ang West Philippine Sea. Ang sabi naman ni Marcos,
Pinabayaan ng nakaraang administrasyon ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ganoon din po sa isyu ng korupsyon, pati na rin sa drug case laban kay Laila de Lima. Sa loob lamang ng 2 administrasyon, bumaliktad ang mga definisyon ng katotohanan at ng kasinungalingan. So, aling administrasyon na magsasabi ng totoo at alin ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito pa, paano kung ang kritisismo at pagbati ko sa gobyerno ay tawaging fake news ng pamahalaan? Sa totoo lamang po, halos automatic. Ginagawa na ngayon yan. Ganyan na ang style ni Claire Castro, di ba? Lahat ng batikos sa gobyerno, instead, they will take it as constructive criticism. Ang gagawin ni Claire Castro, ang unang-una niyang atake or depensa is fake news. Fake news yan. Fake news yan. Ganun na lang. Ganun na nga lang lagi. So, yun ang pinakamasaklap dito sa panukala ni Jay Ruiz na alam mong si Larry Gado na nagbigay ng advice. Kasi kabalbalan. Sila ang magsiset ng standards. Pangalawa, sila ang magfa-fact check. Anak ng tinapay. Pagka ganun, wala na talaga. We are under dictatorship. So inaamin nila according doon sa kanilang mga preferences, according sa kanilang mga tawag dito desisyon, inaamin nila na talagang gusto nilang maging diktador. Hindi pa ba diktadorya ito? Paano kung tutuloy natin ito? Di ang lakas-lakas na ng kapangyarihan ng gobyerno para lahat ng mga magsasalita against them, ipakulong at kasuhan nila. Kasi sila ang magdi-define. Sila ang magsiset ng standard. Standard. So, nasan yung mga korte? So, pati yung justice system, judicial system natin dito, papasokin na nila. Po yan sa mga opisyal. Pag may expose na nilabas ang media sa gobyerno, ang otomatikong reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, hindi po totoo yan. Nakita natin yan noong panahon ni Marcos Sr. kung saan sinara tuloy ang mga pahayagan at mga broadcast station. Nakita natin yan noong investigasyon kay dating Pangulong Erap. Hanggang sa huli, ginigit pa rin ni Erap na hindi totoo ang mga lumabas sa media kahit na-convict na siya ng plunder. Ganon din noong panahon ni Gloria Arroyo. Ito pa, sa mga hearing, mukhang hindi malinaw sa ilan ang kaibahan ng opinyon at ng fake news. Ilang mga vlogger ang ginisa ng TRICOM dahil daw sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat meron nga mga insidente ng fake news, ang mas kinagalit ng ilan sa TRICOM members ay yung pagbatikos sa kanila ng mga vlogger. Ang opinyon, kahit gaano kaanghang, ay opinyon lamang kahit gaano ito ka-opensibo. Yun naman pala Bakit noong mga panahon na yung mga congressman binabanatan itong mga ordinaryong mga Pilipino, mga vloggers, mga media personalities, bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit ngayong natapos, doon kayo nagsasalita? Bakit ngayon parang sinasabi, noon binabalita nyo mga vlogger, fake news peddler, umiyak, nag-apologize. Ganun ang balita ninyo. Pero ngayon, nung natapos na, putay na yan, kakampi nyo na yung mga vlogger. Ang opinyon, gaano man kaanghang, yun ay isang opinyon lamang. Parang biglang kakampi nyo na yung mga vlogger. Itong mga hipokrito kasi itong mga media na ito yun ang problema The reason why yung mainstream media is slowly dying dahil sa hypocrisy, dahil sa dahil sa pamumulitika rin ninyo. Hindi nyo kasi ibalita yung tamang balita Di ba? Nakita nyo naman, narinig nyo naman yung hearing, yung post ni Crisette Chu. Yung una lang ang kanilang isang mahabang post yun, pinick up lang nila yung unang-una. Hindi nila binasa yung buo. At hindi nila hinayaang basahin yung buo. Ang sinasabi nga nung nag-post, hindi yan ang ibig kong sabihin. Basahin mo yung buong content para maintindihan mo yung ibig kong sabihin. Kasi nga, ito yan. Pag ako nagsalita tungkol sa gobyerno, pag totoo yung sinasabi ko, masasaktan ka talaga. Kapag hindi totoo yung sinasabi ko, mananahimik ka lang. Hindi ka apektado Kung sino ang unang umaray, siya yung unang tinamaan.
noong aking batikos. O ito, katulad nung kay Crisetio. Galit na galit sila dun sa kanyang post. Pero maganda naman yung ibig sabihin ng kanyang post. So, pinag-a-apologize siya doon sa post na mali yung interpretasyon noong mga nagkakandak ng hearing. Saan ka naman makakita ng ganyan? Kaya dapat talaga itong mga hearing sa Senado, ilimit talaga sa paggawa ng batas, hindi yung pamumulitika lang. O katulad dyan, yung kay MJ, umiyak siya. Anong sabi ng congressman? Mag-apologize ka? O iko-contempt kita? Puta, saan ka? Gusto bang makulong? Siyempre, mag-apologize ka na lang. O hindi ba, did you even call that out? Kayong mga media men na, tangina, grabe naman yung choices. Magsosorry ka o ipakukulong kita. O miski ikaw, tanungin ka anong gusto mo? Ipapakulong kita o magsosorry ka sa akin? Hindi po, tsaka kahit wala akong kasalanan, magsosorry ako sa'yo. Tapos pag nagsorry ka, biglang sasabihin, ayan 4 na beses ka nang nag-apologize. So 4 na beses ka nang nag-apologize, may tatanungin siya sa'yo ulit, ipapaliwanag mo, sasabihin niya, huwag ka nang magpaliwanag. Nag-apologize ka na nga ng 4 na beses. Ibig sabihin, mali yung mga sinasabi mo. Wala ka nang say. Kasi nga, nag-apologize ka na ng 4 na beses. Putang ina, saan ka makakita ng ganong in aid of legislation na hearing? In aid of legislation, ano mali-legislate nila? Di ba? Dapat yun ang hinahanap natin Yung 3 pinakita kanina na maladiktador. Yun ang pagbabasihan nila, anak ng tinapay. Pinagpiestahan kami dyan. Pinagpiestahan kami ng mga vloggers sa kabila. Pero nakita nyo naman, natakot ba ang mga Duterte supporters, ang mga Duterte vloggers? Hindi ba? Lagi natin sinasabi na ang pinapatawag lang dito, puros mga Duterte. Walang pinapatawag na mga vlogger na. Sabagay, mga bobo yung vlogger sa kabila Pag dinala mo yan dyan, baka matay ang mga yan. Walang mga kapasidad dyan Hindi ba? O bakit hindi nyo kino-call out yung mga congressman dati na bakit isang side lang? Bakit hindi dalawang side? O hindi ba? O even the media now is starting to, medyo bumababa na sila. Because they know for a fact na magbabago ang itsura ng politika sa bayang Pilipinas unti-unti na. Kaya yung mga media bumabait-bait na. Hindi po ito necessarily fake news dahil lamang hindi ito gusto ng ilan. Pag tinawag kang babaero, insulto po yun, hindi pa yun fake news. Pero pag sinabi na nakita kang pumasok sa motel na may kasamang iba, yun po ang maaring fake news. Ito pa po, isa pang panukala ng lumitaw, i-require ang mga social media platforms na kumuha muna ng prangkisa bago sila maka-operate dito sa Pilipinas. Ang tanong lamang, paano pagbabawalan sa Pilipinas sa mga social media platforms na walang prangkisa? Isa pang problema, matagal na pong naki-question kung bakit kailangan ng mga broadcast stations na kumuha muna ng prangkisa sa Kongreso para lang mag-operate. Naging malaking kontrobersya po ito, lalo na nung napilitan magsara ang ABS-CBN dahil ayaw siyang bigyan ng prangkisa ng Kongreso sa pag-uudyok ni Pangulong Duterte. Ang pag-operate kasi ng mga broadcast stations nagiging hostage lamang sa political favors ng kung sino man ang kasalukuyang nakaupo. Kung gayon, pati ba ang social media platforms, isa sa ilalim natin sa ganyan. Di ba? Yan na nga lang Nag-upgrade na yung ibang bansa, unti-unti nang nag-shift into really, kumbaga, i-promote yung freedom of expression. Dito sa Pilipinas, puta, paatras talaga tayo. Paatras! Yung naman, yung patungkol naman sa naku, galit na galit si Jesus Escudero noong nakaraan. Doon sa delay ng impeachment ni VP Sara. At sinabi ni Chis Escudero na itong mga congressman ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Which is, alam naman natin na totoo. Putangin na naman, gagawin nyo naman kaming tanga. Sinong gago ang hindi maniniwala sinong gago ang maniniwala na hindi kayo kontrolado ni Speaker of the House?
speaker niyo yan. Yan nga ang tatay ninyo eh. So natural, may mga utos yan sa inyo. Di ba? Ang tatay, maraming utos yan sa, yan ang pinakamaraming inuutos sa loob ng bahay. Dahil siya ang pinuno, siya yung nagsasabi kung ano yung mga gagawin ninyo. So ngayon, sasabihin nitong mga gunggong na congressman na ito, hindi daw sila sumusunod at hindi daw sila naiimpluwensyahan ni Romualdez. Putang ina, dapat pala talaga ito si Romualdez, matanggal na to sa pagiging speaker. Hindi naman pala niya kayang impluwensyahan at kayang utusan itong mga congressman niya. Para saan? Ba't naging leader ka? Di ba? Kasi kung leader ka, dapat sinusundan ka. Kung leader ka, dapat nirerespeto ka. Nahuli mismo sa bibig ng mga congressman na hindi sila sumusunod sa'yo. O hindi ba? Tinanggi nila eh. Sabi ko nga sa inyo napakaganda rin sinabi ni Chis Escudero dun na kung nasanay kayo na nakukuha ninyo ang gusto ninyo, nasanay kayo na sunod-sunuran kayo sa speaker ninyo, ibahin nyo kami. Dahil lang Senado ay hindi Kongreso. Hindi daw sila sunod-sunuran. Tingnan natin kung bakit. Pinabularan ng mga kongresista ang akusasyon ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunuran lamang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Majority Leader at La Union First District itong si Bading. Congressman Paulo Ortega, bagamat leader nila si Speaker Romualdez, may sarili naman daw silang mga opinyon, lalo na raw pagdating sa usapin ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nagpasaring kapon si Escudero sa mga kongresista na tila nasasanay daw na diktahan ng Senado sa kung anong gusto nilang mangyari sa impeachment complaint. Wala pong inuutos sa amin si Speaker. Ay napakasinungaling, no? Napakasinungaling. Ganito kasi yan. Siyempre, alam naman natin kayo naman, masyado kayong sinungaling. Merong agenda yan. Merong agenda. At yung bawat agenda ninyo, kailangan inline yan doon sa agenda din ng Speaker of the House. Unang-una sa lahat, yung Speaker of the House, doon ang gagaling ang pera nyo. Kasi even yung treasurer, asawa niya. Yung Speaker of the House ang nagbibigay ng mga komite sa inyo. Wala kayong say doon. Hindi yan botohan. Kung ano sabihin ng speaker, o ikaw ang gagawin natin sa ganito, ikaw ang procurement, ganito, ikaw ang ganito, ikaw ang ganyan. Oo, ino-open nyo sa plenaryo yan. Pero ang nagdidesisyon pa din dyan is speaker. Tapos sasabihin ninyo na hindi kayo inuutusan, hindi kayo ini-impluwensyahan. Ikaw na mismo ang may sabi. The speaker is our mentor. The speaker is our guiding light. Saan ka makakuha ng guiding light na hindi ka i-guide? Kaya nga house of sinungaling talaga itong mga ito. Lalo na itong Ortega na to. Tingnan mo, meron na silang spokesperson. Pinapasweldo ng taong bayan yung anak ni Abante, tapos pa-interview pa rin kayo ng pa-interview. Mano ba naman sabihin nyo na, we have a spokesperson already, you better ask her. Pero hindi epal di ba? Epal O katulad itong Paulo Ortega na ito, may mga panibago siyang mga pangalan na inilalabas. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Sinabi na yan, sinagot na yan noon. Sabi nga, natural. Hindi naman magbibigay ng pangalang totoo yung asset. Kaya nga si Risa Ontiveros nakita mo, yung mga testigo niya sa Senado, anong mga pangalan? Bikoy, Bitoy. Hindi naman yun yung mga totoo nilang pangalan. Rosebud. Hindi ba? Hindi naman yun yung mga totoong pangalan ng mga yan. Pero gumagamit sila ng mga call names or mga screen names or alias. Kasi nga, delikado yung mga information na ipinapasa nila. Ano ba mahirap intindihin dun, Paulo Ortega? Kahit ano pang pangalan niyan, kahit ipangalan niya pa sa sarili niya, Lucifer, wala ka nang pakialam nun. Yun ang gusto nilang code name. Ngayon, eto, tingnan mo tingnan ninyo. Napunta yung pera sa mga ganyang pangalan. And let us consider or let us assume na yung mga pangalan na yan ay mga asset. Di ibig sabihin, kasi kapag kayong pera napunta sa isang tao,
na totoong pangalan niya yun, tapos pag tinignan mo, hindi naman siya asset. Hindi naman siya scholar. Hindi naman siya contractor. Pero bakit nasa kanya yung pera? Doon kayo dapat mag-alala. Pero kung yung pera napunta sa isang pangalan na dubious, ibig sabihin asset yan. Assume that it's an asset. Doon napunta yung pera. So, ibig sabihin, hindi ninakaw. Ngayon ang tanong, sino-sino ba yung mga tao na yan? Sino-sino ba yung mga tao na yan? Kailangan nyo munang humingi ng permiso para ilabas itong mga tao na ito. Kasi mga assets nga ito. Di ba? Mga ano nga ito, mga undercover agent nga ito. Kapag ka itong mga ito ay nilabas mo, sinapubliko mo kung sino itong si Rosebud, sino ito? Kinompromise mo yung security safety ng isang asset. And considering yung binibigay niya na information sa gobyerno ay crucial, it will also jeopardize yung national security. Ingot. May kanya-kanya pong pag-iisip ang mga congressman. Hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung damir na susunod na lang po sila sa isang opas. Kailangan po ang decision natin at the end of the day nanggagaling po sa mandato ng taong bayan. Oy, gago. Mas lalo na. Kung nanggagaling sa mandato ng taong bayan, yung ginagawa ninyo, 14% na lang yung trust rating ni speaker. Bakit siya pa rin yung gusto nyo maging speaker? Wala nang tiwala tao sa kanya, siya pa rin ang gusto nyo maging speaker. Bakit? Hindi ba kung wala naman pala siyang kwenta sa inyo, hindi nyo naman pala siya sinusunod, may kanya-kanya kayo, bakit gusto nyo siyang maging speaker? Bakit ayaw nyo siyang mapalitan? Kasi busog na busog kayo sa kanya. May mga expose, di ba, sa Congress na kapag ka dinamay mo ang mga Duterte sa mga iskandalo, malaki ang bayad sa'yo. Hindi, yun lumabas talaga yung issue na yun, di ba? Yung si Greco Bellica nga naglabas nun na 1 million, meron daw bigayan na 2 million, 11 million, mga ganun. Parang magkano daw ang kada hearing, pahabain mo yung hearing, babuyin mo yung mga Duterte sa hearing, magpropaganda ka against Duterte, mas malaki yung bayad na makukuha mo. Gaano ba kakatotoo yun? Alam ko hindi totoo yun eh. Lalong mas malaki pag dinamay mo si Bongo at saka si Senator Bato, dinamay mo si BP Sara. Mas lalong malaki daw yung bayad, di umano ha, pero alam ko hindi yan totoo. Di ba? So ito, siya rin ang nagsabi na he's our guiding light, he's our mentor. Meron bang guiding light na hindi kayo naiimpluwensyahan? Meron bang mentor na hindi kayo natuturuan? Tingnan nyo, style nyo bulok. Giniit naman ni Manila Second Ito pa isa. Si Kuhol. Tayo na, ito si Suso. Ang mga relos niyan, puros mga patek. Pero tinamatsura niyan. Congressman Rolando Valeriano na siyang nagpaimbestiga sa confidential funds ni VP Sara na hindi siya dinidiktahan ni Speaker Romualdez. Hindi nga raw sila nag-uusap nito. Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Sino ba namang aamin na kriminal? Sino ba magnanakaw na aamin na nagnakaw siya? Diba? Sino bang kriminal lang aamin na sangkot siya dun sa krimen? Natural, magdi-deny yan. Hindi daw sila nag-uusap. Hindi daw sila nagkikita at hindi daw sila nag-uusap, pero nire-respeto niya. Diba? Ewan ko, mga taga Maynila, parang ewan ko sa inyo, ba't nyo ipinanalo pa tong mga kupal na ito? Pero dito sa dito sa yung forthwith, yung sinasabi nilang forthwith. Tingnan nga natin ano ba talagang ibig sabihin ng forthwith na yun para at least maintindihan natin. Kasi kailangan daw talaga matuloy itong hearing na to dahil dun sa nakalagay na forthwith. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ni Attorney Torion sa forthwith niya para maintindihan natin. May paglilinaw ang isang legal expert para sa mga humihiling ng agarang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa ulat.
Ginagamit ng ilang grupo ang salitang forthwith sa 1987 Constitution para igit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, ang forthwith sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ang paglilitis sa Senado matapos ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng paglilitis sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. Yon, yung forthwith ay Senado pa rin ang magtatakda. Hindi ibig sabihin na yung mga congressman mag-uutos na lang sila, papasa sila ng articles of impeachment and then magtatrabaho na yung Senado para sa kanila. Hindi yung ganun. Yan ang sinasabi ko eh. Kapag yung mga mambabatas hindi marunong mag-interpret ng batas eh. O at least ito si Dintorion, although hindi rin siya pinapaintindi niya sa inyo yung ibig sabihin ng batas, pero hindi siya taga Supreme Court kasi Supreme Court lang naman talaga ang nag-i-interpret ng batas eh. Oo, pero sinasabi nga niya dito na yung forthwith, yung agarang pagsisimula is ang magde-decide niyan. Senado pa din. Halimbawa, pinasan nyo na. Pinasan nyo na yung articles of impeachment, ipresenta na natin yung articles of impeachment. Magsisimula na yung debate. Hindi magsisimula yung hearing. Yung proceeding, hindi yun. Magsisimula na yung debate. Titingnan muna yung technicalities. Bawat grupo, bawat kampo magpapakita ng kanilang manifestasyon na ito ay nasa legal, yung isa naman hindi legal. So pagtatalunan pa yan, pagdedebatehan pa yan at pagbobotohan kung aayon ba sila na ituloy o hindi. O hindi ba? Oh. So hindi yun agad-agad na magsisimula doon. Magsisimula yung proseso and then pag nagtalaga ang Senado ng panahon kung kailan ang hearing, dapat agaran yun na simulan na. Yan sinasabi ni Atty. Torion. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement. Yun naman kasi ang una. Kailangan makita natin kung sumusunod ba to sa batas. Yung mga technicalities. Parang kay Pangulong Duterte, hindi ba? Pinadala siya sa ICC. Hindi man daming question. Pero kung sana si Pangulong Duterte dumaan sa proseso, dumaan siya sa proper judicial authority, yung proper judicial authority na yun ang nag-decide whether extradite siya or ipapadala siya sa dahig, meron pa siyang mga other legal remedies from Court of Appeals to Supreme Court, at pag ang Supreme Court ay talagang nag-rule na pumunta siya ng dahig, wala na siyang magagawa. Yun. Ang problema hindi na siya dumaan doon. Diniretso na siya. Kaya ngayon, dyan sa ICC ang usapan is yung teknikalidad, dumaan ba sa due process? Yung pagkakaaresto kay pagkapadala kay Pangulong Duterte diyan sa dahig. Ganon din dito, parehas lang din to ng mga kaso sa korte. Napag-uusapan muna, 'di ba, ang Congress ang nagsilbing piskalya. Isinampa sa kanila, nahanapan ng probable cause, dinala sa RTC. Nasa RTC pa din 'yon. Pag-aaralan ng RTC kung ito bang kung ito bang kaso na to, dapat bang matuloy o hindi? Hindi ba minsan nga ang korte, bago pa man magsimula, sinasabi na nila na nag-usap na ba kayo? Kung hindi pa kayo nag-usap, bumaba kayo doon sa mediation. Magkasundo muna kayo doon. Somebody will mediate. May pag-uusapin kayong dalawa and then pag-aaregluhin kayo. Di ba ganun? Automatic ba pag dinala mo sa RTC, nagsisimula na kagad yung kaso? Di ba hindi pa tinitingnan minsan pagka mababaw lang naman tong kaso na to, ano natin. Subukan natin, ang daming kaso ng korte, o magbati muna kayo sa baba. Pag di talaga kayo nagkasundo, gusto nyo talagang may mabitay sa inyong dalawa, o di balik natin yan dito. Ganun. Nasa ano pa rin yan, nasa korte pa din yan. Ang korte ang Senado eh. So pagka napagdesisyonan ng Senado na ano lang to, politika lang to,
mali yung kanilang ano, kasi kita mo ang dami pang question. Unang-una sa lahat, merong TRO na isinampa si VP Sara sa ano, isinampa sa Supreme Court. Meron ding isinampa kami nila Attorney Torion at saka sila Attorney Delgra dyan sa Supreme Court, 'di ba? Isa kami sa mga petitioner. Kumbaga, madami pang mga legal remedies na sa totoo lang dapat habang hindi na didesisyonan yung mga ano na yan, yung mga request na yan sa Supreme Court, dapat nga hindi talaga magtuloy ito eh. Kasi yun yung proseso eh, di ba? Verified complaint, may sworn statement, hindi haka-haka, right to be heard, dapat marinig ang panig ng akusado. Kasi hindi naman narinig yung panig ng akusado, di naman nila kinausap, di ba? Hindi naman nila natanong. Sa mga inquiry nila sa Kongreso, hindi naman nila natanong. Nandoon ng 2 beses, hindi nila tinanong. May basihan na legal. Katulad yan, merong 4 na impeachment na i-file sa kanya sa loob ng 1 taon. Dapat isang impeachment, 1 taon. Yung pang-4 ang ginamit nila para mag-push through ito sa Senado. So anong nangyari doon sa unang 3? Yan nga yung mga issues na dapat nililinaw ng Kongreso at dapat sinasabi ng Kongreso sa tao. Ngayon nakikialam yung Lasal, yung San Beda, kung sino-sino nakikialam. Ang dami yung pakialam sa sa impeachment ni VP Sara. Putang ina nyo, hindi naman kayo nakikialam doon sa blankong BICAM report. Okay lang sana kung kung ire-request nyo din yung audit ng ni Bongbong Marcos ng kanyang confidential funds. 'Di ba? Hindi yung putang ina ninyo, kayo mga eskwelahan kayo, nakikialam pa kayo sa issue ng gobyerno natin, mga hayop kayo. Atupagin nyo yung mga estudyante ninyo kung paano magiging mga matitinong mga Pilipino yan. Huwag kayo nakikialam sa issue ng politika dahil hindi naman kayo dapat kasali dyan. Ang gago. Tangina. Makikialam yung Lasal, makikialam yung ganun, yung law school ng ganito, law school ng ganyan. Na dapat ganito, dapat ganyan. Tumakbo kayo senador. Gusto nyo naman pala magbida-bida eh. Di sana yung dean dyan sa Lasal, yung may-ari ng Lasal, tumakbo senador. Para kung ano yung gusto nyo, yun ang masunod. Mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. Diba? Pwedeng mabasura. Nanganganib na mabasura yung kaso. So pwedeng mabasura. Yung sinasabi ninyo na pag pinasa sa kanila, kailangan diretso hearing na. Paano kung yung tae yung pinasa sa kanila? Ano yung kakainin nila? Siyempre titignan nila yun, bakto, dito pwedeng kainin, tapon to, di ba? In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025 at saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon kay Attorney Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin ni incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, in the last day of their session, they filed on February 5 of 2020. Diba? Parang sinisisi. Ito lang mga kupal ng mga universities. Sinisisi ninyo yung Senate, hindi nyo sinisisi yung Congress. It's been with them for 4 months. They filed it after the last day na ng kanilang session. Tapos ngayon, ipipressure ninyo ang Senado. Meron din silang mga bagay na mas nauna pa na tinatrabaho nila na alam naman nila, politika lang itong impeachment na ito. Sabi ko nga, kung ako sa Lasal, tsaka kung anong mga eskwelahan ng mga kupal na yan, kumbinsihin nyo na lang yung mga petitioner nitong kaso na ito ni VP Sara na magsampa ng kaso ombudsman. Para at least diretso na plunder na kagad.
O hindi yung dito pa sa Senate. Alam naman natin, political lang yan. Puro rin kayo grandstanding kasi. O masyado kayong tain-tae. Hindi nyo ba nakikita si Inday, petics lang? O huwag kayong mag-alala. Gusto ni Inday magkaroon ng hearing para magkapahiyaan talaga. Si Chua nga, parang ayaw na rin ng hearing. Yung mukha ni Chua parang putang ina. Mapapahiya siya lalo Kita mo, lungkot-lungkot niya din nanalo siya. Baka nga mas gusto niya pang matalo siya Kasi nga kapag natalo siya, he doesn't have to show his face sa Senate at mapahiya. Ngayon, nanalo siya tapos pinipilit tong impeachment. Pucha, alam naman natin, gawa-gawa istorya lang yan. Di mapapahiya sila dyan sa Senado tapos ma-acquit si BP Sara, iyak-iyak na naman sila. 25. The fourth complaint, without due process. Git ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Babala niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posibleng magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. This is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Thank you very much, Atty. Torion. Galing talaga ni Atty. Torion, Para ka nag-aaral. Pero ito yung maganda sinasabi ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos dito sa na ito. Actually, kaya nga may mga resolution, may mga tawag dito, umiikot na mga papel-papel kasi nga wala talaga tayong rules pa tungkol diyan. Kaya lahat tayo naghahanap ng kung ano yung dapat gawin, ano yung tamang gawin. Hindi natin pwede sabihin na ito yung tama, ito yung tama. Lahat tayo, kumbaga, it's a group effort na lahat tayo nag-uusap-usap kung ano talagang dapat gawin dito. And kapag majority nagsabi na wala na to, i-dismiss na lang to. Kasi wala talagang basihan. Wala na kayong magagawa. Yun ang sinasabi ng mga senador. At saka sabi nga ni Senator Amy Marcos Siyempre may contact pa rin yan sa Malacanang. Hindi na daw interesado talaga ang Malacanang dito sa impeachment na ito. In the first place, ito kasi nagpabagsak sa kanila. Kapos talaga din sila sa boto at saka itong impeachment ang nagpalubog talaga sa popularity ni Bongbong Marcos. Mantakin mo, binoto ng 31 million. Tapos, after 3 years, hindi na siya pinapansin ng tao. After 3 years, yung tao gigil na gigil sa kanya. Ayaw, ni marinig siya, ayaw. Hindi ba? Saan ka na makakita ng ganyan? Walang nagagawang proyekto, tapos ang dami-daming utang ng bayan. May mga plano na naman silang utangin, di ba? Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, wala pa silang nagagawang proyekto para sa 2025. Ubus na yung budget ng 2025. Nangungutang na sila ng nangungutang. Anong panahon pa lang magtatag-ulan pa? Magbabagyo pa. Nagsasabugan na naman yung mga bulkan. Ano na naman gagastusin natin yan? Puro utang na naman. Wala na talagang bayang Pilipinas. Ito yung sinasabi ni Amy Marcos na ayaw na rin ng palasyo na ituloy yung yung impeachment na yan. So wala na talaga, mga congressman na lang talaga yung nagpipilit pa. Pero wala pasensya na sa mga komunista na gustong ibusin ang lahi ng mga Duterte. Wala, mahirap talagang talunin kapag taong bayan mismo ang may gusto. Hinala ni Senator Amy Marcos, ayaw na rin sa impeachment ng mga senador na maka-administrasyon. Pero giit ng isa sa may akda ng konstitusyon, hindi pwedeng hindi magkaroon ng paglilitis. Nasa frontline na balitang yan, Mian Los Baños. Maraming debate sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Duda ni Senadora Amy Marcos kahit mga taga-administrasyon ayaw na ring ituloy ang impeachment trial dahil baka ma-acquit lang si Vice President Duterte. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Yun lang ang suspecha ko. Iba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Una nang inudlot ng Senado ang petsa ng pagpresenta sa articles of impeachment. May umiikot ding draft resolution para ibasura ang impeachment case laban sa bise. Una na itong inako ni Senador Bato de la Rosa pero ayon kay Senator Amy, may iba't ibang bersyon pa ng resolusyon.
Tila group effort nga raw ang pagtutulong-tulong ng ilang senador para makahanap ng solusyon na sang-ayon sa batas kaugnay ng impeachment case. Sabi naman ng senadora, walang binabanggit sa kanya ang bise na ipatigil ang impeachment trial. Abogado yun, hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako eh. Hindi nga, ako nga inaawat eh. Ay, magdahan-dahan ka, mag-judge ko dyan. Ang magbabalik Senadong si Ping Lacson di pa man nakakaupo ay napadalhan na rin daw ng draft na resolusyon. Pero sa tanong na pwede nga bang basta na lang i-dismiss ng Senado ang pagdaraos ng impeachment trial, sabi ni Lacson, hindi nga sila nag-aamta sa impeachment court. Kasi ang pwede lang umakto sa impeachment complaint na na-transmit, properly transmitted ng House sa Senate para mag-constitute sila into an impeachment court, ay yung court mismo. Nanindigan naman si Senator J.V. Ejercito na dapat matuloy ang impeachment proceedings dahil trabaho ng Senado na dinggin ang kaso. I'm in favor of pushing through with the impeachment because sabi ko nga, duty-bound kami. Hindi maibig sabihin for conviction na ako. Diba? And that will give the accused also the chance to... Pero itong pagkakaiba ni, excuse me, itong pagkakaiba ni Jinggoy kay JB. Si JB, trapo. Si Jinggoy, alam mo na kagad kung kanino siya kampe. Pero ito, puta maglalaro pa ito. Ito yung mga walang, ang loyalty nito, nasa kung sino yung nasa kapangyarihan. Kasi tingnan mo biktima kayo nitong political persecution, impeachment. Biktima kayo niyan eh. Ang tatay mo, biktima niyan. Alam nyo for a fact na ang impeachment, although trabaho yan ng Senate, that's all politics. Kung mahal mo talagang bayan mong Pilipinas at kung ikaw natuto ka sa nakaraan, dapat hindi ka in favor dito sa impeachment na ito. Diba? Dapat hindi ka in favor sa impeachment na ito kasi alam mo na yung tatay mo, pinagkaisahan lang din ng media at tsaka ng mga oligarko eh. At alam mo na this is a political proceedings. Hindi naman kayo korte talaga na makakapag-convict eh. Tingnan mo kung matatanggal sa posisyon yung tao at hindi na makakatakbo sa kahit na anong posisyon. O ano ba yung posisyon nung pinatatanggal nyo? Politika. O so anong klaseng hearing to? Politika. O bakit mo i-entertain? Although trabaho mo, pero alam mo na VP Sara, sa tingin mo nagnakaw yan? VP Sara, mga Duterte, sa tingin mo magnanakaw yan? Mga sip-sip kayo dati sa mga Duterte? Di ba ikaw, on personal knowledge, personal na pagkakakilala mo na lang sa kanila, alam mo na pinupolitika lang to. Ba't magsasayang pa kayo ng pera ng taong bayan? Para dito sa proceeding na to. Na instead, ibuhos niyo yung atensyon ninyo sa problema ng Pilipinas, pagmamahal ng bilihin, kriminalidad, daming drugs na uhuli, corruption. Bisa doon kayo nakafocus, matatali kayo dito sa impeachment. Bakit? Magiging pogi kayo dito? Kasi ako naniniwala ko, hindi nito ipapa-impeach si VP Sara. Pero gusto niyang maranasan yung mag-abito, yung magsuot na judge. Oo, at maging parte ng history. So, trapo talaga ito. Hindi nito i-impeach si VP Sara. Itong mga ganitong muka, walang bayag yan. Walang mga kapasidad kakayanan yan na isakripisyo yung kanilang mga reputasyon sa politika. Alam naman nila na ayaw ng tao nitong impeachment na to. Even the Iglesia ni Cristo, millions of Iglesia ni Cristo members, ayaw ituloy itong impeachment na ito. O hindi ba? So, alam mo, mas nabibilib pa ako doon sa mga senador na hindi nila nagsasalita. Hindi nila nagsasalita. Babayaan mo na lang, antayin na lang natin kung matutuloy yung impeachment. Di magiging impeachment judge ako. Kung hindi matutuloy, nasa nasa plenaryo na yung kasagutan na yan. Pero ako, waiting lang ako. Antay lang ako kung ano yung dadating, yung mapagkakasunduan, doon tayo. Di ba? Buti pa si Jinggoy, unang-una pa lang sinabi niya na ayaw niya niyan eh. His or her name. Para naman sa ilang legal expert, hindi pwedeng basta lang ibasura ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara nang hindi nagsasagawa ng paglilitis.
Ayon naman kay Attorney Christian Monsod, na isa sa mga may akda ng 1987 Constitution, hindi rin daw magtatagumpay ang umiikot na draft resolution para i-dismiss ang impeachment complaint. Maybe it's a delaying tactic because they think that the 20th Congress cannot proceed anymore. In other words, that the impeachment case dies with the 19th Congress. They are wrong. They are wrong. The case must be finished. The trial must be conducted. Sabi rin ni Ateneo Policy Center Senior Research Fellow Attorney Michael Yusinko, ang mga delay ngayon sa proseso ay nagpapakita raw ng kasi tignan mo sinasabi nitong mga abogado ganito, sinasabi ng mga abogado ganyan. Sinasabi rin naman ng ibang abogado ganito, sinasabi rin ng ibang abogado ganyan. So kanino ka maniniwala? Sinasabi ng mga ibang senador ganito, sinasabi ng ibang senador ganyan. Kanino ka maniniwala? Sinasabi ng Congress ganito, sinasabi ng ibang mga congressman ganyan. Kanino ka maniniwala? Supreme Court, sila yung pinaka dapat nag-i-interpret nito, lalong-lalo na may kanya-kanya silang interpretasyon na hindi mo naman masasabi na sila talaga yung tama kasi hindi sila yung otoridad para dyan. Hindi po nag-i-interpret ng batas yung mga gumagawa ng batas. Yung mga gumagawa ng batas, sila lang ang gumagawa ng batas, pero ang nag-i-interpret po noon, mga huwes dyan sa Supreme Court. Kaya antayin na lang natin TRO. Kung ano sabihin ng TRO, na sabihin nung i-dismiss ng Korte Suprema yung TRO ni VP Sara, yung TRO ni Atty. Torion, o di tuloy yung kaso, ganun na lang. But until then, let's wait for the Supreme Court decision. Total, sila naman talaga ang dapat na magkaroon ng oral arguments dyan. Sila naman ang talagang dapat nagdidesisyon dyan. O pagka okay na sa kanila, sinabi nila tuloy yung impeachment. Di tuloy natin impeachment dito. Ganun lang kasimple yun. Pero ito yung sinasabi ni Amy Marcos na kahit na ano pang gawin ninyo, hindi na ito since this is political, even the president, even Malacanang doesn't want to get involved or to be involved in this mess. Ayaw na rin nila na matuloy pa ito kasi nga nagkamali na nga sila ng sobra-sobra tapos ganito pa yung mangyayari. Mananalo si VP Sara dito sa impeachment na ito, di mas lalong na-secure ni VP Sara yung 2028 presidential bid niya. Diba? Ingot kasi. Pero anyways, katulad ng lagi natin sinasabi, palakas na po ng palakas ang mga Duterte. May pag-asa pa tayo, 3 taon na lang naman. Yung mga ganyang wala ng kwentang tao na katulad ni Bongbong Marcos, unti-unti na lang na maglalaho parang mga bula yan. Hindi na lang natin mararamdaman. Kapit lang tayo, 3 taon na lang. Natiis natin 3 taon. Actually, hindi nga lang 3 taon natiis natin. Before si Pangulong Duterte, ilang taon yun? 30 years yata yun, close to 40 years. Yung ating tiniis bago tayo magkaroon ng magandang gobyerno sa pamumuno ni Duterte. Ano ba naman itong 3 taon na titiis pa natin? Kayang-kaya natin yan mga bossing. We are made for this. We are Filipinos are tough. We are adaptable. So, ayan na lang natin na gumulong ang bawat araw. Malay naman natin, hindi ba, pagpikit natin, paggising natin, 2028 na naman, magtatalaga na tayo ng bagong leader, baka sakali, natuto na tayo sa nakaraan, hindi na tayo bumoto ng mga kawatan. Ayan, kaya maraming salamat sa inyo, mabuhay kayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Like and share mga bossing at subscribe din sa mga hindi pa po nakasubscribe. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw sa
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang